I hear one thing and another thing and another thing and another thing. Alam nyo, Pangulong Marcos, sabi niya, I hear another thing, another thing, another thing. Naku, nakakatakot yan. Pangulong Marcos! Nakakatakot po yung ganyan. Marami ko kayo naririnig. Hindi, yun na sabi niya eh. Oh. Pakinggan niyo. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. Naku po, delikado yan. Mr. President! Nakakatakot yung ganyan. Ang dami nyo naririnig. Naku, delicate suya mga ganyan. Baka mamaya, iba na ano yan. Mapunta na kayo sa Mandaluyong yan. Sa looban. Delikado yan. Mr. President. It's all very, maraming palusot. Yan ang panibagong banat. Nako, matindi yung banat na yun. Maraming palusot. Naku po. Alam mo, ito lang masasabi natin yan eh. Ang taong ayaw makinig, kahit anong paliwanag mo, hindi talaga makikinig. Ganyan minsan ng mga jowa, di ba? Ang mga asawa, ganyan eh. Di ba? Totoo naman eh. Ang mga asawa minsan, pag meron na silang nasa isip, kung ano na yun, yun na yun. Ganun na ho yun. Hindi na ho sila kahit ano bang paliwanag mo. Kunwari, saan ka galing? Di ba? Hindi, dyan lang ako sa kapitbahay. Nag-iinom lang kami dyan sa kapitbahay. Pero dahil nasa isip niya, naku, nang babae ka. Kahit nakikita lang naman niya sa bintana na, hindi may asawa ko nakikipag-inuman sa kanto. Ganun eh. Pag ayaw makinig talaga ng tao, wala. Kahit anong gawin mo. Sabi nga nila, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. At mahirap makinig ang nagbibingi-bingihan. Tama, mali? Di ba ho? Totoo yun. Mr. President, napakalinaw na ho ng mga issue patungkol ho dyan sa China. Napakalinaw na ho, Mr. President. Status quo as is, where is. Ibig sabihin, walang binago sa nakaraang agreement. Ano ho yung agreement na yun? Di ba ho, pinakita na natin ng ilang beses. Mr. President, why are you not listening? Hindi ako nagtatanong lang ako ha. Medyo napupukaw ako ng ng creativity. Bakit ayaw niyo hong makinig doon sa issue ng panahon pa ho ni Pinoy, meron na hong tandaan ho natin ha. Hindi ho natin sinasabing si Pinoy ang nag-create niyan. Okay? Kaya lang, yun lang yung lumabas na news eh. Na nung panahon ni Pinoy, may sinabi ho si Del Rosario na yung kanyang DFA secretary na may agreement na. Now, I do not know kung kaninong agreement nagsimula yon. Pero meron na agreement na hindi magdadala ng mga construction materials doon sa Ayungin Shoal. Di ba po? So, hindi ko maintindihan, bakit ho hindi nyo marinig yun? Meron ho bang nagtatakip ng tenga ninyo para hindi nyo marinig yun? O baka naman talagang you just want to blame PRRD for everything so that you have a reason kung magkaabi-aberya sa issue ng West Philippine Sea. O baka naman dahil umiiwas kayo, Mr. President, sa iba't ibang issue na ipinupukol sa inyo. Yun ang tanong natin dito di ba po? Ano ho ang dahilan kung bakit kayo po ay ganyan na lang ang sinasabi? Sana ho anuhin natin to. Maintindihan ho natin talaga kung ano hong dahilan kung bakit ho kayo ganyan. Tuloy natin. Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Kaugnay sa umano'y kasunduan ni Duterte at Chinese President. Ayan daw yung kasunduan na yun eh. Yung mga tanso vlogger,
Ganyan sila mag-analyze eh. Yo, kita mo? Nagkamayan, may kasunduan. Hindi, totoo, ganyan no mga tanso vlogger. Nagkamayan eh, may kasunduan yan. Ganun sila eh. And Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa FOCAC Presidential Forum, sinabi ni Marcos na hanggang ngayon, ang alam lang niya ay may secret agreement. Wala man lang daw makapagsabi sa kanila kung ano ang totoong laman nito. Why, when the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Because there is none. Mr. President, why are you insisting that there is a secret agreement? Nanggaling na po sa inyong bibig paulit-ulit. Walang nagsasabi sa inyo, walang dokumento. So where the F that secret agreement came from? You know where? The very enemy that you are creating. Sino ho yun? China. You are creating this image of China as the enemies, but you are believing them. Bakit po ganon, Mr. President? Ano ho sa propaganda ninyo ang hindi nyo pinaniniwalaan? Kasi propaganda ninyo sa administrasyon ninyo na ang China ay kalaban nating mga Pilipino. Okay, sige. Tanggapin natin yan. Oh, therefore, let's not believe them if there are our enemies. But now you are believing them. How come? Hindi, a simple logic eh. Bakit to? Akala ko ba kalaban natin sila? Bakit to kayo naniniwala sa kanila? Akala ko ba sila ang problema? Sila ang nilalabanan natin. Bakit to kayo naniniwala sa kanila? Sinabi ng paulit-ulit ni Pangulong Duterte that there is no such thing as secret agreement, there's no gentleman's agreement. It came from the very mouth of PRRD. Walang ganon. Bakit ayaw niyong maniwala? Bakit mas naniniwala pa kayo sa mga Chinese? Tuta na ho kayo ng China? Akala ko kasi tuta kayo ng Amerika, pero tuta na rin po ba kayo ng China? Ako, Mr. President, masisira kayo pag makikinig ho kayo sa mga tao sa paligid ninyo. Kasi ipapahamak nyo ang taong bayan, ipapahamak nyo ang Pilipinas kung maniniwala ho kayo sa mga nasa paligid ninyo. Since nanggaling yung issue na yan kay Pangulong Duterte, why don't you just listen to PRRD? Ilang beses niya na hong inulit, ini-insist nyo pa. Ulit-ulit. Ang dami tuloy nagsasabi, binabago nyo lang yung issue para hindi nyo sagutin yung mga akusasyon sa inyo. Di ba ho? Naku po, mahirap po yan, Mr. President. Why was it kept secret? There's no nga eh. Paano ba pa ulit-ulit? Galit na galit to kayo. Gigil na gigil po kayo. Wala nga ho eh. Saan ba nyo nakuha yan? Why do you keep secret? Wala nga. Ano ba? Ikaw na nga nagsabi, Mr. President, there should be a document if there is a deal. If there is a kasunduan, there should be a document. Mantakin mo presidente to presidente ng bansa. Wala man lang dokumento. You would not consider that as an agreement if there is no document. Simple logic, yun po yun. Walang dokumento, walang agreement. Ngayon, kung ano sabihin ng kapwa nating Pilipino o di kaya ibang bansa, lahat yan chismis. Bakit po kayo naniniwala, Mr. President? Binulungan po ba kayo ng mga ensimada vlogger? Yung mga vlogger na inutusan ng suka? Mga dayukyuk na vlogger? Mga dugyot na vlogger? Naku po.
wag ko kayo naniniwala doon sa mga dugyot na vlogger na yan. Naku, wala hong mga alam yan. That's these are very simple questions. Minsan gusto, hindi ito, minsan lang naman, minsan parang gusto kong gawin yun para magmukhang matalino. Yung that's something that we have to realize that everything that the thing that we should do is sandali linawin ko. Hindi ko sinasabi nag-i-stutter siya because of something else Minsan kasi kailangan talaga ng ganun para to delay you know when you're making a point and it's just sometimes that you want to collect your thoughts. You will sometimes that now I look like brainy because of that, correct? Mali. Yeah? Pag ganun parang mukhang matalino Actually, marami hong nagogoyo diyan ng mga kababayan natin kasi mga kababayan natin tatanga-tanga Alam mo marami sa kababayan natin yung pag nag-English na mukha nang matalino. Totoo, di ba? Hindi ko sinasabi si Pangulong Marcos Hindi ko siya sinasabi. Kaya lang marami talaga sa mga Pilipino parang tanga. Yung bilib na bilib pag nag-English. Di ba? Parang wow, mayaman to. Hindi, totoo yan. Naku, pag nag-English, mayaman yan pre, English speaking. Sa totoo lang, ang daming mga Amerikano dyan, squatter Yung nirereklamo, $5, $20, nagrereklamo na kagad. Marami yan. Marami ko nakitang ganyan sa Amerika. Yung English speaking, akala mo galino, talino, tsaka yayaman, pero nagrereklamo sa $5. Ba ako? Mga taga-Amerika, di ba? Tapos pupunta yan dito sa Pilipinas. Akala mo mayaman ng datingan, pero sa totoo lang kulang pa sa paligo yung mga yan. Hindi na naliligo yung mga yan sa totoo. Pagdating sa Pilipinas, akala mo, kasi siyempre maputi, tangos ng ilong, di ba? Pumapalo yung ilong pag humangin. Ganun yan Kakaskala mo, ang bango-bango, di ba? Pag tinabihan mo, ano yan? Ba't ganun? Marami rin yan sa Europa. Ganyan mag-English speaking Pero pag kinausap mo, bakit ganun yung logic niya? Bakit ganun yung logic niya? Pero syempre, tayo mga Pilipino, hangang-hanga dyan. Colonial mentality tayo Tayo mga Pilipino, di ba? Meron tayong ganung klaseng mentality na pag nag-English, pag nagsalita ng ibang lengguwahe, di ba? Ganun tayo Pag Indiano, iba tingin din natin. Mekos-mekos yan, iba amoy niyan. Di ba? May ganun tayo Depende. Ang totoo ang utak ng tao, hindi ho yan nakadepende sa lengguwahe niya. Ang utak ng tao, ang kanyang argumento, wala ho yan sa pananalita. Nasa pag-unawa ho yan. Wala ho yan sa lengguwaheng kanya hong binabanggit. Gusto ko lang sabihin. Tuloy. I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Pero hindi pa direktang masabi ng Pangulo kung may pananagutan si Duterte sa... Nako, hindi pa daw direktang sinabi ng ating Pangulo na may pananagutan si Duterte. Pero, naku po, parang ganyan na rin ang patutunguhan nito. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Sabi niya, paano nga naman daw magkakaroon ng liability o pananagutan etong si Pangulong Duterte, wala nga documents. Yun naman pala, Mr. President Yun naman po pala, Mr. President. So move on na po tayo dyan. Wala nga dokumento Tapos sinabi na nung mama, walang secret agreement, walang gentleman's agreement. Maniwala na lang kayo daw kasi kayo nagpapaniwala kung kani-kanino. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it.
Iginiit naman ng Pangulo na walang pinatatamaan ang katatapos lang na Trilateral Leader Summit niya kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Follow-up. So the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military? Well, as long as they have actually caused casualties and it has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or coast guard or actual gray vessels or navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest warrant nito kay Duterte. Giit niya, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Sa isang prayer rally... Yun naman part na yun, nakakatuwa yun. Ha? Nakakatuwa yun. At least sinabi niyang derechuhan na. Oh, hindi, in fairness naman I like yung sagot niyang yung part na yun. As in, hindi siya nag-stutter, hindi siya nagdalawang isip. Sagot niya kagad, no? We will not recognize that. Paano daw kasi pag may nagbigay ng warrant from ICC, we will not recognize that. Yun ang gusto ko doon. Yun, panalo yun. Palakpakan naman natin siya doon sa bagay na yun. Palakpakan. Di ba ho? Maganda naman po yun. Maganda ho yun. Davao nitong linggo, nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? It's complicated. Naku po, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Sino-sino ba yung mga sa Facebook pag naglagay ng status complicated? Hindi, ako nagtatanong lang Malikot lang yung isip ko. Sino ba yung mga naglalagay ng mga sa Facebook nila na complicated? Di ba? Sino yon? Pag Facebook. Sila ho yung may mga jowang merong di ba? Bakit gayon? Alam mo, basa ko dito ito Ako naman, naniniwala ako na etong tao na to, eto sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo. Etong tao na to, if you would follow the pronouncement of PRRD, etong tao na to is, nandun sa area na hindi siya yung bumabanat. Si PBBM. At sigurado ako na na-appreciate naman niya yung ni Sara Duterte sa kanya. Kaya lang, complicated. Alam niyo na. Malamang sa malamang, may nagagalit. Kaya nga, complicated. Tingnan mo yung smile ni Presidente Ayan, ang smile ng mga takusa. Tama ba ako?